The Joyfulness TV. Isa nga si Pangulong Aquino sa pagdadalamhati ng sambayan ng Pilipino sa pagkawala o pagpanaw ng itinuturing na isa sa haligi ng pelikulang Pilipino, ang comedy king na si Rodolfo Vera Quezon Sr. o mas kilala sa tawag na Dolphy. Sa mensahe na ipinalabas ng Pangulo, kinilala nito ang malaking kontribusyon ng aktor sa paggamit ng kanyang sining sa pagbuhay ng kamalayan at maghatid saya sa bawat tahanan ng pamilyang Pilipino. Ayon pa sa Pangulo, kinakatawan ni Dolphy ang pangkaraniwang Pilipino na may respeto sa kapwa, mapagmahal at naging matatag sa pagharap sa mga hamon sa buhay. Taong 2010 po ng pagkalooban ni Pangulong Aquino ang aktor ng Grand Collar o Maringal na Kwintas, Order of the Golden Heart sa Palasyo ng Malacanang. Ito po ang pinakamataas sa parangal na ibinibigay ng Pangulo sa isang private citizen bilang pagkilala sa 60 taon nito sa entertainment industry at ang pagtulong nito sa kapwa sa ilalim ng Dolphy Aid o yung pong Pinoy Foundation. At kahit nga po sa seryosong seremonya, hindi po naitago ni Mang Dolphy ang pagiging kwela niya noong araw. Pakinggan po natin ang ilang bahagi na naging pahayag ni Mang Dolphy noong 2010. Maraming salamat. Samantala, nakarating na rin po sa kaalaman ni Pangulong Aquino ang mungkahi ng ilan na pagdadeklara po ng pamahalaan ng National Day of Mourning. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, pag-aaralan pa po ng palasyo ang naturang mungkahi. At katulad po ng inaasahan, nabuhay na naman po ang usapin ng pagbibigay ng pagiging national artist ni Mang Dolphy. Pero sinabi ni Valte na sa huling pakikipag-ugnayan ni Yusek Manolo Quezon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, laging nagiging konsiderasyon ang nominasyon para kay Mang Dolphy. May clearance na rin anya mula sa Office of the Solicitor General na tumanggap na ang NCAA ng nominasyon para po sa National Artist sa taong 2012. Ito po'y matapos magpalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa 7 ginawaran ng pagiging National Artist ng dating Pangulong Gloria Arroyo noong 2009. Pero paglilinaw po ng Malacanang, wala daw pong kinalaman ang pakikipag-usap ni Yusek Manolo Quezon sa NCAA dito pa rin po o NCCA dito pa rin po sa usapin ng pagbibigay na pagiging national artist ni Mang Dolphy. Narito po ang naging bahagi ng pahayag ni Yusek Valte. Thinks very highly of Mang Dolphy. However, we have stated in the past that we do not want to politicize the process. We do not want to make any prejudgments. And magsasalita na lang po tayo kapag nakapagbigay na ng shortlist ang NCCA for the award. So, upang ilahad sa atin kung ano nga ba ang personal na mensahe na binigay sa kanila ng Pangulong Aquino. Magandang hapon sa inyo, sir. Magandang hapon din. Wala naman, nag-condolence lang siya sa pamilya namin, ano? At pagkatapos nun ay pinakilala siya ni Jaja sa mga kapatid kong babae muna. Tapos pagkatapos nun ay pumunta na sila doon sa casket ng daddy ko, no? Pagkatapos nun, pumunta na siya ulit sa pamilya at yun, kinausap na kami. Sabi nga niya sa akin na, you know, Eric, actually you're the only one I know from your family apart from your dad and Sasha, no? Sabi nga niya sa akin na my condolences. And then pagkatapos ang pinakalala ko yung mga kapatid ko, pagkatapos kong pakilala yung mga, nung una kasi konti pala yung mga kapatid ko, tapos naglapitan. Sabi ko, tapos tatalikod siya, sabi ko, Mr. President, meron po, marami po kami. So tumawa lang siya. So yan, pagkatapos yan, sinabi nga niya na meron pa siyang isa pang appointment sa Quezon City. That's why he had to leave. Did he give any comments or any Dolphy moments sa inyo kung ano yung mga naalala niya kapag naririnig niya ang pangalan Dolphy? Wala naman siya sinabing ganun. Although nung malapit sila dun sa casket ng daddy ko, he was talking to Sasha, but we were far away, so hindi namin alam pa rin napag-usapan nila. Any comments on the National Day of Mourning na isinusulong ngayon ng Malacanang at iba pa?
Totoo na ba yan? Totoo na ba yan? In-announce na ba? Kasi baka naman hindi pa, baka naman we're jumping the gun or wala pa naman sinasabi na. But if ever that happens, wow, you know, at least we'll have, apart from his birthday, and maybe his death anniversary, meron pa isa pang araw na tatanghalin or ibibigay sa kanya at yun ang sinasabing National Day of Mourning. Wow. That is indeed an honor for not just for my father but for our whole family. Maraming salamat at taos puso kami nakikiramay ang buong PTV4 family, sir. Thank you. Maraming salamat. At Cathy, kanina nga ang daming tao dito na dumagsa para nga sa unang borough o sa unang public viewing para sa King of Comedy. Kaya naman hindi nila inalintana ang tindi ng sikat ng araw para sa kanilang sulit naman ito dahil makakapagpaalam sila sa kanilang idolo sa huling pagkakataon. At baliwala rin ang ilang oras sa pagpila nila dahil sa mga ginawang kabutihan ni Dolphy at maging sa kanyang pagpapatawa. Hindi naman nagkulang ng mga volunteers rito tulad ng Philippine National Red Cross para sa pagbibigay ng unang lunas sa mga posibleng ma-heat stroke. Hanggang Sabado lang ginawa ng pamilya Quezon ang public viewing mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. At sa buong araw na public viewing, tumalima naman ang publiko sa mga patakarang inilatag ng mga otoridad, kaya naman ang unang araw sa public viewing dito sa Heritage Park ay naging organisado. Ginawa ito ng pamilya para mabigyan ng panahon ng mga kaanak at kaibigan ng pamilya makapagluksa. Sa ngayon, maraming personalidad sa showbiz industry at maging ang ilang politiko ang namataan naming dumalaw sa King of Comedy para makiramay at makapagpaalam sa huling pagkakataon. Cathy? Alas 5:30 ng hapon dumating rito si Pangulong Benigno Aquino upang ipabot ang kanyang pakikiramay sa pamilya Quezon at si Sasha Padilla ang isa sa sumalumbong sa kanya at kinausap niya ang Pangulo sa tapat mismo ng kabao ni Dolphy. Tumagal lang ng higit kumulang 10 minuto hanggang 15 minuto rito si Pangulong Aquino at upang personal na ihatid ang kanyang pakikiramay sa pamilya. Naging mahigpit naman ang seguridad sa loob ng dumating ang Pangulo at pagkatapos ihatid ang pakikiramay sa pamilya ay umalis na kaagad ang Pangulo rito sa Heritage Park. Kaya naman isinusulong rin ngayon ng Malacanang ang National Day of Mourning para sa King of Comedy. At Pumanaw man si Mang Dolphy, wala namang kamatayan ang iniwan nitong marka sa mga puso, isipan at buhay ng bawat isa. Patunay dyan ang libo-libong Pinoy fans na ito na matyagang pumipila sa public viewing ni Pidol para masilayan sa huling pagkakataon ang kanilang idolo. Ang ginang na ito dumayo pa ng Maynila galing probinsya para makita muli si Dolphy. kasi kasama ko na yan si Dolphy paglaki. Bata pa lang ako, black and white pa lang yung TV. Di ba siya na yung nagpapalabas sa Sampaguita, LBN. Sila yung mga una eh. Magna ko aking idol, si Dolphy, sa pelikula. At kung inaakala nyo na mga Pinoy lang ang fans ng Comedy King, pues nagkakamali kayo. Si Jim Curry bumiyahe agad papuntang Pinas matapos marinig ang pagpanaw ng idolo na si Dolphy. Bata pa lang daw siya, ginagaya na niya ang mga pagpapatawa ni Pidol, kaya bumiyahe siya agad papuntang Pilipinas matapos marinig ang masamang balita. I saw some of his movies that was really good. Real funny. Samantala, mapapansin din na mabentang-mabenta ngayon ang mga Dolphy memorabilias gaya ng mga t-shirt, pins at pamaypay. Si Nanay Estrella nga pinakyaw ang mga ito kahit pamasahe niya pa uwi. Nagastos na niya para lang magkaroon ng mga bagay na magpapaalala sa yumaong Comedy King. Napunta ako dito para magpaalam kay Dolphy kasi nagbigay naman siya sa atin ng kasiyahan sa ating buhay. Gusto ko siya bilang bilang komedyan. At saka gusto ko siya bilang tao. Model siya. Sabi ko nga, pwede siyang maging model ng kabataan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bernard Tan. Samantala ay sinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang gawing Filipino Fun Day ang Hulyo 10. Ang panukala ay upang bigyang pagpupugay ang pumanaw na hari ng komedya na si Rodolfo Vera Quezon o mas kilala nating lahat bilang Dolphy. Isinasaad sa panukala na gawing special non-working holiday ang Hulyo 10 kada taon. Sa loob ng 60 taon, hindi umano nabigo si Dolphy na magbigay ng saya sa bawat Pilipino.